Sabi nila nagpatay daw ang anak ko. Hindi yun totoo. Hindi totoo yun. Viral ngayon sa social media ang isang TikToker na isang overseas Filipino worker sa Kuwait ang di umano'y nawala, ngunit nang matagpuan ay wala na umano itong buhay dahil sa ito daw ay nagpakamatay o pinatay ng amo o kasamahan nito na ibang lahi na isang Sri Lanka national. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Nagsalita na nga ang isang inang OFW na nasa Saudi Arabia patungkol sa likod ng pagkamatay ng kanyang anak na babae na kinilalang si Fatima Taulani Sabdani, 31 years old, na may mga anak na nagmula sa Hulusulo na naninirahan sa Zamboanga, Sibugay, na isa ring OFW kasambahay sa gitnang silangan sa Kuwait. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Fatima Sabdani ay nawala daw ito sa loob ng 3 araw. Ngunit natagpuan daw ito ng amo sa loob ng kwarto na wala na daw itong buhay dahil sa ito daw ay nagbigti. Ito daw anya ang salaysay ng amo sa kapulisan. Ngunit hindi naniniwala ang ina ni Fatima sa impormasyon na pinalabas ng amo ng kanyang anak. Dahil sa hindi umano siya naniniwala na nagpakamatay ang kanyang anak. Dahil ayon sa mga kaibigan ni Fatima, nagkwento daw ito na nag-away sila ng kasama nito sa trabaho na ibang lahi, na isang Sri Lankan national. Ayon sa kwento ni Fatima, umabot umano sa punto na nagkasabunutan sila ng Sri Lanka. Pagkatapos umano ng away nila, nakikita na umano ni Fatima na palaging may bitbit na kutsilyo ang Sri Lanka. Kaya nasabi ni Fatima sa kaibigan, magdala na rin ako ng kutsilyo para kung sakaling saksakin man niya ako, masasaksak ko rin siya. Ayon pa daw sa kwento ni Fatima, sinisiraan umano siya ng Sri Lanka sa kanilang amo. Ayon sa kaibigan, sinabihan umano nito si Fatima na mag-ingat dahil ibang lahi ang kasama. Kaya nasabi tuloy ng kaibigan ni Fatima na baka ang Sri Lanka ang sospek sa karumaldumal na pagkamatay ni Fatima sapagkat ito naman daw di umano ang naging kaaway noon ni Fatima noong buhay pa ito at marahil pinagtatakpan ito ng amo kaya gumawa sila ng kwento na nagpakamatay si Fatima sa pamamagitan ng pagbigti nito sa sarili. Dahil ayon sa kaibigan, malayo umano ang kwento ng amo ni Fatima. Hindi umano sinabi sa pamilya ang totoo. Dahil ang sinabi daw ng amo, umakyat daw sa taas si Fatima, may dala daw itong damit at matagal daw itong nakababa. Kaya inakyat daw ito ng amo sa itaas at doon nakita na wala na umanong buhay si Fatima dahil nagbigti daw ito. Ito anya ang sinasabi ng amo ni Fatima sa kapulisan. Posible kaya mga kababayan na tama yung kutob ng kaibigan ni Fatima na pinatay ito ng kasamahan nito sa trabaho? Tulad sa mga nangyari sa iba nating mga kababayan OFWs na pinatay ng ibang lahi? At posible rin kayang gawa-gawa lang ng amo ang kwento na pinatay ni Fatima ang kanyang sarili? Dahil ayon sa kaibigan ni Fatima na dating employer, ang employer ni Fatima, mga demonyong amo yan. Naghirap din kami dyan sa employer na yan. Hindi makatao ang trato nila sa mga katulong nila. Nakauwi kami ng kasama kong ligtas. Sinabihan kita noong nagchat ka sa akin, sis. Magsabi ka sa agency mo kasi nahihirapan ka dyan. Lagi kitang kinukumusta kasi alam ko na iba talaga ang ugali ng mga amo yan. Diyan kami mismo nang galing. Demonyo talaga mga amo na yan. Lalo na yung 2 anak nila na binata nananakit pa. Kaya labis ngayon ang panawagan ng tulong ng ina ni Fatima kay Senator Raffy Tulfo na sana'y matulungan sila na mapautopsy ang bangkay ng kanyang anak sapagkat nais nito patunayan na pinatay talaga ang kanyang anak na babae na bukod tanging nag-iisa lang na babae sa 7 nitong mga anak. Kaya labis itong nagmamakaawa ngayon sa publiko na sana'y tulungan silang maipaabot kay Senator Raffy Tulfo ang kanyang panawagan para mabigyan hustisya ang nangyari sa kanyang anak dahil naniniwala ang ina na hindi umano totoo ang pinalabas ng amo na nagpakamatay ang kanyang anak na ating kababayan na si Fatima Taulani Sabdani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Humingi po ako ng kapatawaran na sa ginawa kong ito. Ina po ako ng isang bata na namatay doon sa Kuwait. Ginawa ko itong live na to. Gusto kong matulungan ni Rafi Tulfo. Gusto ko ng hustisya ng anak ko. Sinabi nila nagpakamatay daw ang anak ko. Hindi yun totoo. Hindi totoo yun. Sabi ng amo, nagpakamatay daw ang bata. Hindi yun magpapakamatay, sir. Hindi. Gusto ko tulungan mo ako na ma-autopsy yung bata, sir. Yung ma-autopsy yung bata, sir. Please, tulungan mo po ako, sir. Labis ngayon ang kalungkutan ng ina ni Fatima dahil hindi nito lubos akalain na ang mga naririnig at napapanood niya lamang sa TV ay nangyari din pala sa nag-iisa niyang anak na babae. Dahil ayon sa ina, pinapahirapan na nga ang anak nito noong buhay pa, pati bangkay nito ay pinapahirapan pa rin. Hindi ko akalain na ang pinapanood ko noon ay mangyayari pala din sa akin. Tulungan niyo po ako, sir. Rafi Tulfo na mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko, sir. Please po. Kawawa yung bata. Pinahirapan na nga tapos ang bangkay nandoon pa nahihirapan. Please po, sir Rafi Tulfo. Gusto ko ng hustisya. Kaya lubos itong nakikiusap sa publiko na tulungan siyang maipaabot ang kanyang panawagan kay Senator Rafi Tulfo dahil ito lang ang tanging pag-asa upang mabigyan hustisya ang nangyari sa likod ng pagkamatay ng kanyang anak at para malaman rin kung ano ang punot dulo bakit umabot sa ganitong sitwasyon ang ating kababayan. Pakiabot po ninyo kay Sir Rafi Tulfo. Pakishare po kay Sir Rafi Tulfo itong nangyayari to. Gusto kong matulungan ang anak ko. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang anak ko. Sorry sa mga kamag-anak ko na ginawa ko ito. Sorry po. Wala na akong magawa kundi dito sa live ng maipaabot kay Sir Rafi Tulfo itong nangyayari to. Pinatay po ang anak ko, sir. Hindi yun nagpapakamatay. Pinatay po yun. Please, help me, sir. Maipa-autopsy yung bata. Maiuwi na dito sa Pilipinas, sir. Please. Sobrang nakakaawa ang sinapit ni kabayan. Kung totoo man ito na pinatay, dapat managot rin ang pumatay. Dahil buhay ang kanyang kinuha, dapat buhay rin ang kapalit. Kung natapos mo ang buong video, ano ang masasabi mo, kabayan? Posible kaya na ang kasamahan na Sri Lanka ang pumatay kay kabayan at pinagtatakpan ito ng amo para malihis ang kaso sa kanila? At tama kaya ang kutob ng ina na pinatay ang kanyang anak? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat, lalo na sa mga kasamahan ninyo sa trabaho. Kahit mapaibang lahi man yan o Pilipino. Dahil delikado kapag tayo ay namatay sa ibang bansa. Ikaw na nga pinatay, ikaw pa pagbibintangan na pumatay sa sarili mo. Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi.